And he has promised us, this committee, through his letter, that after November 1, he will be present in today's hearing. Ano to? Naglulukuhan tayo dito? Sila pa ang galit ngayon. Buang, you don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Sumagot kasi si Digong. Hindi raw siya takot sa Quadcom. Ba't daw siya matatakot sa Quadcom? Wala ron dahilan para matakot siya sa Quadcom. Oo, tawag dito si Paduano ay nagsalita tungkol dyan. Di ba kahapon, he has very strong words eh. Dito sa sa absence ni Digong. Masyadong matindi yung kanyang pagbatigos kay Digong eh. Ito kasi yung sinabi niya kahapon. We have already sent 2 invitations. This is the second hearing that we invited the former president. And the first invitation was answered by Attorney Delga. No, for on behalf of the president in the absence of that authority being requested by this committee through this representation during the last hearing. Looking at the reply of Attorney Delga on the first hearing, well, in fact, Mr. Chairman, naglulukuhan tayo dito. Why? Because the first reply is that the excuse is that the president, the former president, needs much rest, and assured this committee that he will be present in the next hearing. At the same time, he has a specific date, Mr. Chairman, after November 1. Hence, my client respectfully requests to defer his appearance before the Honorable Committee scheduled tomorrow. Rest assured of my client's willingness to appear before the House of Representatives on some other available date, preferably after November 1, 2024. And for the record, Mr. Chairman, the invitation that was sent to the former president and was answered by Attorney Delga was before the presence of the former president in the Senate. And he has promised us, this committee, through his letter, that after November 1, he will be present in today's hearing. Ano to? Naglulukuhan tayo dito? Malinaw po, Mr. Chairman, na naglulukuhan tayo dito. Naglulukuhan tayo dito because the first letter promised us that he will be present after November 1. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, eh ano? Natatakot siya? Na pumunta dito? That's why, Mr. Chairman, that's why my first motion was to issue a show-cause order for Attorney Delga to answer both letters. And, Mr. Chairman, and I would like to reiterate once again that we should invite again the former president to be present in the next hearing. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. So, eto nga yung ganap. Yan nga yung nangyari, no? Nagagalit sila. Ito si Kong Paduano, nagagalit kasi no show si Digong. Nababanggit na ho natin yan dito na hindi talaga mag-a-appear si Digong sa Quadcom. Drama lang niya yung a-attend siya nung una. Pero ang theory ko is feeling ko pa nga nang-aalas ka pa si Digong para maglabas kayo ng warrant of arrest. Sinasadya niya yan para ma-issuehan siya ng warrant. Bakit? Pag na-issuehan siya ng warrant at ang gusto niya mangyari sagarin ang pasensya ng Quadcom. Si Digong para siyang psycho girlfriend. Siya yung tipo ng girlfriend na nagsasabi na, sige, sampalin mo ako. Tapos kapag tinuluyan mo, bibiktima siya. Papabiktim siya. Yun yung strategy niya ngayon. It's part of the act. Dahil sa sinabi niya kanina, ito naman yung sinabi niya kanina. Di ko alam kung napanood niyo na to, pero naglabas na naman ng kalokohan itong si Digonggong. Ito yung sabi niya. Pera nila. Wala na akong pera eh. At pamasay ako doon. I am living on my retirement pay. I never kayo taga Davao kayo lakin tayo kababata tayo dito. Wala akong extra money na sa bangko na lahat sweldo ko yan.
pati yung retirement ko. Hindi raw siya makapunta ng Quadcom kasi wala na raw siyang pera pang pamasahe. No. Diyos ko, namigay nga siya ng pera sa Batangas eh. Wala siyang pamasahe. Mga kotsero, doon pa lang sa bank account niya sa BPI dyan sa May Libiste, yung shared account nila yung joint account nilang dalawa ni Sara Duterte, 200 million yun. Nung in-interview natin si former Senator Trillanes, anong sinabi niya? 200 million lang yung joint account with Sara Duterte. Iba pa yung kasama si Pulong, iba pa yung kasama si Baste, iba pa yung kasama si Hanilet. Yung anak niya may 50 billion pesos eh. Meron pa pala kay Kitty pa, kasama pa yung kay Kitty. O sabihin na natin tigdo 200 million yun. Sabihin na lang natin, halimbawa lang, kasi ang reference lang naman natin is yung kay Sara Duterte. Sabihin natin tigdo 2 million lahat, 200 million lahat yun. So may 1 billion na siya. Partida. Hindi pa siya presidente noon. Mayor pa lang siya noon. Ano, walang pamasahe. Kalokohan yung walang pamasahe. Dumidilihensya pa, nabubuhay lang daw siya sa retirement money niya, sabi niya. Oo. Tuloy natin yung video. Sila pa ang galit ngayon. Buang, you don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress. So, so what? Galing ka sa pagka-presidente, so what? Yun nga ang nakakalungkot dun eh. Galing siya sa pagka-presidente, tapos hindi siya nabago ng kanyang posisyon. Hindi siya natuto at all. Gumawa pa ng krimen. Nagpapatay ng gaano karaming tao. Para lang protektahan yung kanyang yung kanyang mga kaibigan sa drugs. Base sa kwento ni Guban kahapon, para protektahan din yung kanyang anak at saka manugang. Meron pa nga to save the queen, di ba? Tsaka hindi ko mag-gets eh. Bakit daw siya matatakot? Naging presidente daw siya, naging ganito, naging ganyan. So what? Hindi ka naman pwedeng immune forever. Ang sabi ng Constitution, ang immunity from suit, during your tenure lang. Habang ikaw ay nakaupo bilang Pangulo, doon lang yon. Hindi forever. Walang forever. Pwede ka nang makasuhan. Civilian ka na lang ngayon. Napakayabang eh. For all intents and purposes, kapareho na natin siyang hampas lupa. Let's real talk, di ba? Former president ka lang, hindi ka presidente. In fairness to the idiots, wala akong notice na pupunta ako ngayon. Sinungaling talaga to si Digong eh. Wala raw siyang notice, sabi niya. In fairness to the idiots, wala raw siyang notice na nakuha. Alam talaga natin nagsisinungaling eh. Alam nating lahat, mga kotsero, na nung Lunes, nagsabi ang kanyang abogado, si Attorney Martin Delgra, na hindi pupunta ang kanyang kliyente sa Quadcom. Sinungaling. Nakakuha siya ng notice through kanino siya nakakuha ng notice? Sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Martin Delgra. Sabi ni Martin Delgra, Mr. President, ito yung invitation sa iyo ng Quadcom. Anong sasagot natin? Hindi ako pupunta dyan. Malamang gano'n siya nagsalita. Tapos merong brot-brot sa huli. Brot-brot, gano'n. Tapos ngayon, hindi haharap itong si Digong sa Quadcom kasi wala raw siyang pera or whatever, etc. Okay. Wag nang pansinin. Wag nang pansinin. Lugmok na si Digong. Lugmok na siya.